Sabi pa rito, yung ginawa na yun ng Diyos para magunita nila, yun yung paraan niya para gunitain at alalahanin nila at balikan nila yung pag-iingat at provision ng Diyos sa kanila sa ilang, kundi pati na rin yung pagunita nila sa pag-asa sa ipinangakong Mesaya na darating. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So, yan yung sinasabi ng, may ginawa ko note kay Ina, yung kahalagahan din ng pag-observe nila ng mga feast, yung ipapaskil dyan ni Ina, nagawa mo ba? Yan. Yung mga kapistahan kasi nila, sabi dyan, the feasts are also significant in that they foreshadow the work and action of the coming Messiah. So maraming mga scholar, nakikita nila itong mga pistang ito, nagsisimbolize lang yan sa mga picturing the following, yung Feast of the Passover, yun yung pista na sineselebrate ng mga Israelites. Yung kasi yung Feast of the Passover, yung naglagay sila ng dugo doon sa hamba. So, dahil ginuginintaan nila, nagsisimbolize yun doon sa pagkamatay ng ating Panginoon. Na yung kasing pinto na walang dugo ng pinahid sila ng lamb, kasi 'di ba sabi sa 10 plague na pinadala ng Diyos sa Egypt, yung mga pintong walang dugo, mamamatay yung mga panganay na lalaki. So yung mga pintong may dugo, maliligtas. Yan ay para pinipicture niya yung pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Okay? So yan yung isa sa mga nakikita ng mga scholar na symbol ng mga pista. Yung pista ng Pentecost, Christ sending forth the Holy Ghost, yung Pentecost na celebration. At itong Feast of the Tabernacles, Christ coming again to establish His kingdom and gather His people, proclaim a jubilee to the earth. So, yan naman, nagpipicture yung Feast of the Tabernacle sa pagliligtas ng Panginoon sa atin. Yung muling pagparito ng ating Panginoon. So, mahalaga ba bilang mga mananampalataya na inaasahan natin na sa muling pagbabalik ng Panginoon, ililigtas niya tayo sa ating buhay. Amen po ba? So, naintindihan po ba? So, napakahalaga yung mga pagdiriwang na ito, kaya natin ito dapat na pinag-aaralan. At alam niyo po ba sa New Testament, sa John chapter 7, basahin natin para mas maintindihan nyo. Nung time nung ating Panginoong Hesus, bago tayo pumunta sa ating topic na pag-aaralan, maging ang ating Panginoong Hesus ay, sabi ko nga rito sa notes ko, maging ang ating Panginoong Hesus ay nag-observe din o pumunta sa doon sa pista ng mga tolda. So babasahin ko lang po pero hindi natin ito bibigyan pa ng masyadong paliwanag. Sabi rito, pagkaalis ng kanyang John chapter 7 verse 10 natin simulan. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid ni Jesus, may pumunta rin sa pista ngunit hindi hayagan. Hinahanap siya roon ng mga Hudyo. Nasaan siya? Tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. Ay, sa verse 1 pala, ito para mas maintindihan nyo. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang Galilea, iniwan niya sa Judea sapagkat ibig niyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isa sa pista ng mga Hudyo. Kaya sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ka na iyong mga alagad ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa, kundi ang hangad niya'y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Kasi yung mga kapatid niya, talagang maging yung magulang niya, hindi naniniwala doon sa ministry ni Jesus. Ito yung nito. Sabi pa rito sa verse 7, sa verse 5, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi sumasampalataya sa kanya. Sumagot siya, hindi pa ito ang panahon ko. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kakapuotan ng salibutan, ngunit ako'y kinapupuotan nito sapagkat pinatotohanan kong masama ang kanyang mga gawa. Kayo ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta sapagkat hindi pa ito ang panahon ko. Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. At sa susunod na mga bersikulo, pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay pumunta rin sa pista. Ngunit hindi ito hayagan. Hinahanap siya ng mga Hudyo, nasaan siya?
Tanong nila, pabulong siyang pinag-uusapan ng marami. Siya'y mabuting tao, sabi ng ilan, hindi anang iba. Nililigaw niya ang mga tao, ngunit walang nangahas na magsalita ng hayagan tungkol sa kanya sapagkat sa takot sa mga Hudyo. Nang kahatian na ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at ang sabi nila, saan kumukuha ng karunungan ng taong iyan? Gayong hindi naman siya nag-aral. Hindi sa akin ang inaaral ko, kundi ay sa nagsugo sa akin, sabi ni Jesus. Matatalos ng sinumang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos kung ano ang itinuturo ko'y mula sa Diyos o nagsasalita lamang ako sa ganang aking sarili. Ang nagsasalita ng ganang sa kanyang sarili ay naghahangad na parangalan siya. Ngunit tapat at matiwid ang sinumang naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya. Ibinigay na sa inyo ni Moises ang kautusan, hindi ba? Gayon may wala ni isa sa inyong tumupad dito. Bakit ba gusto niyo akong patayin? So, ito yung time na nabanggit tungkol sa pag-atin ng ating Panginoong Jesus sa pista ng mga kubol. So, ang gusto ko lang i-drive dito sa ating tinatalakay, maging sa bagong tipan, makikita natin sa binasa ko, na maging ang ating Panginoong Jesus sa kanyang ministry dito sa lupa, ay dumadalo rin siya sa mga pagtitipog ito, at maraming mga Hudyo ang nakapakinig sa kanyang mga pangangaral. Talagang ino-observe talaga ito ng mga Israelita. So ito yung pinaka-bottom line. So dito sa ating tatalakayin kay Nehemiah, so nakita natin yung ano yung pista ng mga tabernacle, ano yung ginagawa nila roon, bakit mahalaga na ino-observe nila. So dito sa ating tatalakayin sa Nehemiah chapter 13 hanggang 18, so madali lang ito. Kung mahanapan lang natin ito na aplikasyon sa ating buhay. So dito sa verse 13 to 14, pansinin natin dito yung nang sumunod na araw, kasi ito yung time na, di ba, nagbasa sila ng Word of God. Naunawaan nila, narinig nila ng malinaw yung kanilang binabasa, na unawaan nila at naintindihan nila yung pinapagawa sa kanila ng Panginoon. Kaya nga, napaiyak sila dahil nalaman nilang sila ay nagkasala sa Diyos. At nung araw na yun, sabi nila kay Ezra at doon sa mga Libita, kasi umiiyak na sila. Sabi nung nila Nehemiah at nila Ezra, huwag kayong umiyak kasi ang araw na ito ay dapat nating ipagdiwang. Kasi nga, ang kagalakan ng Panginoon ang magiging lakas ninyo. Kasi nga, napatawad na sila doon sa kanilang mga kasalanan. At the joy of the Lord is our strength. At kinabukasan, nagkatipon na naman sila upang yung mga leader, yung mga pangulo ng sambahayan kasama ang mga saserdote at Levita upang mag-aral ng kautusan. At doon sa pag-aaral nila ng kautusan, nakita nila na meron palang kautusan ng Diyos na ipinag-uutos sa kanila na dapat nilang ipagdiwang yung pista ng tabernacle. Tatandaan ninyo, nang ito yung nangyari, pansinin nyo sa chapter 8 verse 1, ito yung araw na dapat silang magdiwang ng pista ng tabernacle. So, sa palagay nyo ba, aksidente ba, kung bakit parang nagkataon lang na, bakit nung nabasa nila yung aklat ng kautusan, na dapat silang mag-start ng pagdiriwang, yun din yung sakto na nagkakatipon sila. Kasi alalahanin nyo, di ba? Natapos na yung pag-rebuild ng Wall of Jerusalem. At sakto na natapos nila, ito yung time na kinakailangan nila magdiwang ng Feast of the Tabernacle. Sabi ko nga sa inyo kanina, may verse akong binanggit dito. Minsan kasi, kapag nasa maayos na tayong kalalagayan, imagine niyo kasi yung sira pa yung wall, tampulan sila ng pangungutya, tampulan sila ng pambubuli ng mga nakapalibot sa kanila. Kung baka baliwala sila. Ngayong na-rebuild na yung Wall of Jerusalem, ano yung sa palagay ninyo magiging pagtingin ng mga Hudyo sa kanilang sarili ngayon? Sa mga iba. Siyempre, magyayabang na sila. Huyo kayo ngayon sa amin. Dati inaapi-api nyo kami, ngayon hindi nyo na kami maapi. Baka pa pwedeng may ganong saloobin yung iba. Hindi ko nila lahat ha. Parang ganito lang yan. Nung walang-wala tayo, talagang minsan, ang baba ng pagtingin natin sa ating sarili. Pero nung nagkaroon tayo, natin? Minsan yumayabang na tayo. Minsan, nagiging mapagmataas na tayo. Minsan, di na nga tayo umaano sa Panginoon. So, pwedeng ganyan yung nagiging saloobin ng marami sa kanila. Kasi nga, maganda na yung kalalagayan nila sa buhay, hindi na sila po pwedeng apihin, hindi na sila po pwedeng
kutsain ng mga kung sino-sino lang kasi may protection na sila. So nasusundan. So pag-aralan natin yan mamaya. Gusto ko munang i-topic to. Alam niyo po, ito yung maganda at simpleng pagsunod. Kasi nga, nung mabasa nila na meron palang pinag-uutos ng ang Diyos kay Moises na dapat nilang ipagdiwang itong kautosang ito, sabi ng mga tagapanguna, yung saserdote, lahat sila nagkaisa. So, sige, gawin natin yung pistang yan. Di ba? Kaya nga, nagpalabas kagad sila ng kautusan. O sige, lahat ng mga taga-Jerusalem, lahat ng mga Israelita, kinakailangang gumawa kayo ng mga tolda at dito tayo titira sa loob ng 1 linggo. Ayon sa inuutos sa kanila ni Moses. Alam nyo po, ito ay maganda at simpleng pagsunod. Kung mapapansin nyo, ang kanilang mga saloobin that time, nang mabasa nila yung nakasulat na kautusan, na inuutos ng Diyos kay Moses, sinabi nila, gawin na natin ito. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Yamang inuutos ito ng Diyos at ito yung tamang panahon. Kasi hindi aksidente na yung time na to, ito rin yung time na kinakailangan nilang ipagdiwang. Kasi kung mababasahin nyo sa verse 1, nasa 7 buwan sila ng time na yun na dapat silang mag-celebrate. Nasusundan. So, sinabi ito ng Diyos, kaya gagawin natin ito. Dahil ang Diyos ang may utos nito, gagawin natin. Kaya hindi na sila, kahit hindi sinabi sa kanila ng tradisyon, kasi hindi nila, yung itong gawain ito, hindi naman tradisyon eh. Naging tradisyon nila. Kasi matagal na itong hindi ginagawa. Simula pa nung kay Joshua. Imaginein mo, kung ikaw yung makakapakinig ng utos ng Diyos that time, ano magiging sa loob? Gagawin ba natin o hindi? Parang ganun lang yung nasa mind ko. So, alalahanin natin, napakahabang panahon ang lumipas bago ito nangyari. Kaya nga, bagong muling naipatayo ang Jerusalem sa panahon ni Nehemiah, hindi pa ito ginagawa. Meaning, yung pista ng tabernakulo mula sa panahon pa ni Joshua, ang tagal-tagal na nun. At nung mabasa nila, ano sila talagang decided sila na gawin yung pistang yon agad-agad bilang pagsunod sa utos ng Panginoon. So ano ang pinapakita nito sa atin? Alam niyo po, yung mga Israelita, umaasa sila sa salita ng Diyos, hindi sa tradisyon. Hindi porket gagawin ng isang reliyon, gagawin mo, hindi. Ginawa nila iyon dahil yun yung pinag-uutos ng Panginoon. Ganon sila sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Kasi nga, nang mabasa nila ang kasulatan at makita ang inuutos sa kanila ng Diyos mula kay Moses, sabi nga niyon, at sakto, yun din yung panahon na kinakailangan nilang alalahanin yun. So, di na sila nagpatumpik-tumpik pa na gagawin yun. No? Kaya nga, anong utos yung nabasa nila na inuutos ng Diyos kay Moses? Sabi ng verse 14, nagtagpuan nila sa kasulatan na nagbigay si Yahweh ng utos kay Moses tungkol sa pista ng kubol. Ang utos ay dapat lumagi sa mga kubol sa panahong yon. So, dahil nasa panahon sila na ipinag-uutos ng Panginoon na gawin nila yon, sinunod nila yung ipinag-uutos ng Panginoon. Ganun lang kasimple. Okay? So, yung mga anak ni Israel, o yung mga Israelita na dapat manirahan doon sa mga kubol sa panahong yon ng kapistahan, sa 7 buwan, which is, yun yung panahon na kinalalagay nila ng pagkakataong yun. Sabi ko nga rito, matapos silang maipatayo ang wall ng Jerusalem, coincidence ba sa paligay ninyo? O nagkataon na, nakatamba na, sakto naman na yung panahon na yun, yun din yung pinag-uutos ng Panginoon sa paligay nyo, parang nagkataon lang, hindi naman pinalano ng Panginoon. Palagay ko hindi, kasi naniniwala tayo sa Romans chapter 8, verse 28, all things work together for good. May plano ang Panginoon. Bakit niya yun pinangyari? Kasi wala na, kahit titingin nyo sa Bible, yung pagtatayo nila ng Nehemiah, yun din yung time na sinabi ng Panginoon na kinakailangan ma-rebuild ng wall. Lahat ng prophecy sa Bible, kung titingnan mo, wala naman talagang nagkataon, kundi lahat na nakasulat sa Bible, magkakaugnay yan na talagang nangyayari dahil tinakda ng Panginoon na kinakailangan nilang gagawin. Nasusundan po ba? May application yan mamaya, titingnan natin kung paano natin may apply. So nagkataon lang, I doubt it. Kasi nga, naniniwala tayong ang Panginoon ang kumikilos sa bawat isa. So alam niyo po, gaya ng mga kayo na ko pa na binabanggit, ang pista ng tabernakulo ay tungkol sa pag-alala kung paano pinagpala at pinaglaanan ng Diyos ang Israel. Kasi ang punto lang noon, bakit pinagdiriwang nila ang Feast of Tabernacle? Kasi gusto ng Diyos, alalahanin ng mga Israelita kung paano sila
pinagpala ng Diyos. Kung paano sila pinaglaanan. Ibig sabihin talagang nag-provide ang Lord ng protection, ng provision sa kanila. So, sa ilang panahon ng kanilang paglalakbay patungo sa promised land, nakita nila ang pagpapala ng Panginoon at paglalaan ng Diyos. Ibig sabihin, yung provision ng Lord sa kanila nandoon pa dati pa. At kung titingnan, para bang yung napakinggan nilang bago ngayon na kautosan ay dati nang pinag-uutos ng Panginoon. So, nasusundan. Ang pananaw ko dito, bakit mahalaga na alalahanin nila that time, yung ginawa ng Diyos sa kanila, kasi ito yung time na na-establish na sila. Kasi nagawa na yung, sabi ko nga sa inyo kanina pa, nagawa na yung Wall of Jerusalem at maaring marami sa kanila, yung mga Israelita, talagang dahil okay na yung kalagayan na misa kasi, di ba, pag nasa gipit tayong kalagayan, ang lakas natin tumawag sa Lord. Kasi ninyo, kapag nando kayo sa isang sitwasyon na wala na kayo ibang malalapitan, Diyos na lamang, makapanalangin tayo sa Diyos, talagang taimtim. Pero kapag tayo ay okay na, gaano ka taimtim yung pananalangin natin sa Diyos? Di ba? Minsan parang doon natin magigage, di ba? Pag okay kalagayan natin, Lord, salamat. Pero pag nando ka sa gipit ng kalagayan, wala ka na ibang aasahan kundi ang Diyos, talagang maluha-luha ka pa. Di ba? Minsan mangiyak-iyak ka pa para lang humingi ng tulong sa Diyos. Pero kung okay ka na, bagamat nananalangin tayo, hindi ganoon kataimtim. At yan yung laging sinasabi sa atin ng Panginoon, di ba? Sabi ng Proverbs, paalala sa atin, Panginoon, wag mo kong paghirapin o wag mo kong pagyamanin. Kasi pag mayaman na ako, baka makalimutan kita. At kung naman ako'y maghirap, makagawa ko ng mga bagay na sa iyo ay ako ay magkakasala. Kaya nga napakaganda yung sinasabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 11 to 20. Basahin natin ito. Deuteronomy chapter 8 verse 11 to 20. Huwag niyong kakalimutan si Yahweh, sundin niyo ang kanyang mga utos. Kung kayo mamumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagarang tahanan, at marami ng alagang mga hayop at marami ng natitipong mga pilak at pinto, huwag kayong magmamataas. Huwag nga ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkakalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo at sa inyong mga paglalakbay sa malawak at katatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi niyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng ito'y sa ibubuti niyo. Kaya huwag niyo isasaloob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng inyong sariling lakas at kakayahan. Alalahanin niyo siya ang nagbigay sa inyo ng lakas upang managana kayo at ito rin ay bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kapag siya'y tinalagdan ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyo, malilipol kayo balang araw. Kung hindi ninyo diringgin ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad ng mga nangyari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Alam niyo po, ito lang yung aking pananaw dito. Bakit that time, hindi nagkataon na ipaalala sa kanila ng Panginoon na pagkatapos nilang ma-rebuild ang Wall of Jerusalem, bakit kinakailangan nilang alalahanin yung fiesta ng mga kubol? Kasi nga, para ma-realize nila na yung ginawang provision ng Lord, yung ginawang pagtulong sa kanila ng Panginoon, ay hindi sa sarili nilang lakas at galing, kundi ang Panginoon ang gumabay sa kanila para marating yon. Nasusundan. Kaya nga sa verse 15, 16, 17, kaya't nagpalabas sila ng utos para sa mga taga-Jerusalem at iba pang mga lungsod at mga bayan. Sabi ng Nehemiah chapter 15, 16, 17, mabilis lang. Baka kasi parang hindi kayo mainit. At para hindi na rin ako, hirap lang magturo eh. Ang hirap lang magpaliwanag. Pero sabi ng 15, 16, 17, bibilisan natin. Kaya't nagpalabas sila ng utos para sa mga taga-Jerusalem at iba pang mga lungsod at bayan. Lumabas kayo sa mga burol, pumutol ng sanga ng mga olibo, aguho, mirto, palma at punong kahoy na mayayabong upang gawing mga kubol. Gayon nila ang sinunod ang mga utos, gumawa sila ng mga kubol sa kanilang bubungan, bakuran at sa palibot ng templo. Yung bubong kasi na noon, hindi kagaya ng bubong ngayon baka yung bubong kasi nila noon flat. Yung kaya ngayon sa teaching ng Panginoon, yung nagpugos ng may sakit galing sa bubong kasi flat kasi bubong nila doon. Yung bubong kasi natin yun, saka sobrang tigas. Gawa lang kasi sa mga mga putik-putik yun, kaya madali mong
life materials. So, ang ibig ko lang sabihin dito, talagang ginawa nila kung ano yung pinag-uutos sa kanila sa labas ng templo, sa labas ng simbahan. Parang ganun ang sinasabi rito. So, sabi ng verse 17, ang lahat na nagbalik mula sa pagkakatapon ay nagsigawa ng kanya-kanyang kubol at doon sila tumira. Hindi pa ito ginagawa kailanman ng mga Israelita mula sa panahon ni Joshua na anak ni Nun hanggang sa ngayon, ang lahat ay masayang masaya. Sabi ng verse 17, sa ginawa nila ang inuutos sa kanila, ano ang naging bunga? Ano ang naging resulta? Sabi ng verse 17, ang lahat ay naging masayang masaya. Okay. Ang lahat ay masayang masaya at nagkaroon ng malaking kagalakan. Alam niyo po, dahil sa kanilang pagsunod sa salita ng Diyos, nagkaroon ng malaking kagalakan sa kanila. Alam niyo po, madalas tayong nalilinlang ng ating pag-iisip na yung landas ng kagalakan ay sa paggawa ng gusto nating gawin. Kasi akala ng iba, kapag nagawa mo na yung gusto mo, magiging masaya ka. Diba? Akala natin, ang makapagpapasaya sa atin, yung magawa natin yung gusto natin. Nasusundan po ba? Dapat magawa ko ito, dapat magawa ko yan, para maging masaya ko. Sasaya lang ako kung magagawa ko kung ano yung gusto ko. Especially sa mga kabataan ngayon. Pag hindi nila nagawa yung mga gusto nila, minsan makikita mo yung itsura, makikita mo kung ano yung mga ano nila. Akala nila, pag nagawa nila yung gusto nila, sasaya sila. Totoo bang naging masaya sila pag nagawa nila yung gusto nila? Siguro pansamantala sa umpisa. Pero kapag nakita nila yung bunga ng ginawa nila, sa huli ang pagsisisi. Nasusundan po ba? Pero ang tunay nga ba tayong magiging masaya sa paggawa natin ng gusto natin? Sabi nga, ang tunay na kagalakan at kalayaan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Kasi hindi ka magiging masaya kung sinunod mo yung gusto mo. Pero ang kagalakan ng mga Israelitang ating pinag-aaralan, naging masaya sila dahil sa pagsunod nila sa pinag-uutos sa kanila ng Diyos. At yun yung tunay na kagalakan. Sasaya lamang ang isang Kristiyano kung susunod siya sa pinag-uutos sa kanya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sa verse 18 ng ating patuloy na pinag-aaralan, sabi ng verse 18, ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw mula sa unang araw hanggang sa katapusan ng 7 araw. Silang nagpista at sa ikawalong araw na yon, sa kaugalian, nagkaroon sila ng pangwakas na palatuntunan. Imaginein mo, araw-araw kang magbabasa ng salita ng Panginoon, nag-enjoy ka. Tayo nga minsan, linggo lang, minsan naiinip pa tayo, ilang oras lang. From 8 to 10 na tayo ngayon. Pero kinakainipan pa natin. Imagine mo yung araw-araw ka pa makikinig ng Word of God at hindi lang yung isang oras. Talaga yung buong isang linggo mo, ilalaan mo sa Panginoon, sa pakikinig ng Word of God, pag dinilay ng kanyang salita, magiging masaya kayo. Siguro kung ilalagay natin yung kalagayan natin dito sa mga Israelita, na naunawaan nila yung kanilang pinanggalingan, ma-appreciate mo kung paano ka magsasaya sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Hindi po ba? Nagigets nyo po ba yung ibig kong sabihin? Ang ibig ko lang yan rito, alam nyo po, ang muling pagkabuhay ng kalang ma-spiritual na ugnayan sa Diyos ay nagsimula sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Alam nyo po, kung ang gusto kong i-drive dito, yung ating kasing spiritual na ugnayan sa Diyos, napakahalaga nun. Ito ay tatatag, ang ano ko dyan, diba? Pagbabago at panibagong sigla kasi ang title natin. Magbabago lang tayo ng ating spiritual na ugnayan sa Panginoon kung maunawaan natin ang kahalagahan ng kanyang salita. Kasi unless na hindi mo maintindihan yung kahalagahan ng Word of God sa ating buhay, spiritual, hindi naman na tayo tatatag eh. Hindi natin sisikapin yung mga bagay na yung pag-aaral ng kanyang salita. At huwag kang umasa na tayo ay magiging mature sa pagkakilala sa Panginoon unless na hindi natin tututukan yung pagbabasa ng kanyang salita at sisikaping unawain. Kasi ito lang talaga ang makapagbibigay sa atin ng katatagan, spiritual, kung patuloy nating sinasaliksik yung kanyang salita. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, napakalaga na sinisikap nating makapakinig ng Word of God. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng kalakasang spiritual. So, sana nasusundan. So, ano yung application nito sa atin? So, alam niyo po, ang lahat ng kapistahang ino-observe ng mga Hudyo o mga taga-Israel ay consistently. Ibig sabihin talagang ganun nila ino-observe.
hindi sila hindi sila nag parang nagso-shortcut. Talaga kung ano yung sinabi ng kasulatan na gaganito yung dapat i-observe, ganito talaga nila ino-observe. Nasusundan. So, consistently na nire-remind ng mga Hudyo, maging tayo man ng mga Kristiyano sa panahong ito, at pinapalalahanan din tayo na nangako, kasi ang purpose nung kasi ang Diyos ay nangako sa mga Israelita na i-deliver sila sa bondage of sin at idiligtas sila sa kanilang mga kaaway. So ano ang application nito sa atin sa ngayon? Alam niyo po, ang bahagi ng God's deliverance para sa mga Israelite, yung provision niya doon sa kanilang mga ninuno, ng 40 years silang nasa ilang. Yun yung kanilang tinatanaw. Alam niyo po, sabi ko, the same holds true for Christians today. So, pinoprotektahan at nagpo-provide ang Lord sa ating paglalakbay na parang minsan sa ating buhay spiritual, parang nandun tayo sa wilderness. Anong ibig ko sabihin, di ba? Minsan sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi naman laging maganda ang sitwasyon natin. Parang nandun tayo sa wilderness. Anong ibig ko sabihin? Na mahirap. Pero, dahil kasama natin ang Panginoon, kahit mahirap yung ating paglalakbay spiritual, andun ang Panginoon na siyang gagabay sa atin na hindi niya tayo pababayaan at saka iiwanan. Kasi, imaginin mo yung sitwasyon ng mga ninuno ng mga Israelita, doon nandun sila sa wilderness. Kung wala ka sa Diyos, madidepress ka. Kasi imagine mo, bus na disyerto. Nasa gitna ka ng ilang. Walang tubig, walang pagkain, lahat wala. Di ba minsan sa ating buhay, nandun tayo sa isang sitwasyon na hindi nga tayo ilang, pero andun tayo sa isang napakahirap na sitwasyon na wala tayong ibang malalapitan, wala tayong ibang mahihingan ng tulong, kundi ang Diyos. At kung ikaw ay isang Kristiyanong nandun ka sa ganung sitwasyon, talagang ma-appreciate mo na meron kang Diyos na matatawagan na hindi magpapabaya sa iyo. So ganun yung application sa atin noon na bagamat yung paglilingkod natin sa Panginoon hindi mahirap, hindi madali kasi yung pamilya mo ida-down ka. Yung pamilya mo mismo ang mag-aano sa iyo, pe-persecute sa iyo sa paglilingkod mo sa Diyos. Ngayon, ano ang sa iyo para magpatuloy? Ano magbibigay sa'yo ng kalakasan para mapagtagumpayan mo yun? Kaya ngayong pinag-aralan natin nung last na tinapik natin to, the joy of the Lord is our strength. Kasi kung meron tayong kagalakang nagmumula sa Panginoon, ano man yung hirap na ating pagdaraanan, yun yung magpapalakas sa atin para tayo ay makapagpatuloy. So, sabi ko pa rito, malapit na tayong matapos. Sabi nga ng, while our hearts long for the promised land, which is in heaven, kasi lahat naman tayo, naglulong tayo na doon ang punta natin sa langit. Kasi wala naman sito, nanay siguro, mapunta tayo sa impyerno. Na kung saan, andun yung presence ng Lord. He preserved us in this world. Alam niyo po, ganun kabuti ang Diyos na yung mga mananampalataya, pinipreserve ng Lord, iniingatan ng Lord, habang hinihintay natin yung redemption sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ito yung nakapagbibigay sa atin ng kalakasan na kahit ano man yung hirap natin, nagiging overcomers tayo. Naging mananagumpay tayo. Kasi nga, meron tayong inaasahan na magdidikta sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya gusto ko kayong bigyan ng trivia. Ito yung nakakatuwang part. Alam niyo po ba yung Feast of Tabernacle o Pista ng mga Tolda o Booth o Sukot o Booth para sa Hebrew year 5785. I-search sa Google para makita nyo. Ay mangyayari this month. Yes. Alam niyo po, nakakamangang isipin na magsisimula ito sa paglubog ng araw, Miyerkules, October 16, hanggang October 23 ng Miyerkules. Ibig sabihin, next week, ito yung pista ng mga Tolda na sineselebrate ng mga Jews, ng mga Hebrew. Ibig ko lang sabihin, which is, panahon din ng pagdiriwang natin sa ating anniversary. Di ba? Parang coincidence ba? I-search nyo para makita nyo dyan. Na mga ako, bakit parang tugma? Bakit natin kinakailangan pag-aralan? Siguro hindi natin ito literal na gagawin bawat letter by letter.
Pero ano ba yung essence nun bilang mga mananampalataya? Hindi nga tayo mga Hudyo, pero tayo ay mga Kristiyano na nananampalataya sa Panginoon. At ano yung application nito sa ating buhay? Kaya nga nung pinag-aaralan ko ito kagabi, pina-finalize ko, nga no, hindi naman ito nagkataon lang na bakit ito yung time din na ito na pinag-aaralan namin itong pista ng mga tolda. Kasi nga, ito ay napakagandang panahon upang pagnilayan ang kabutihan ng Diyos. Bagamat hindi tayo mga literal na mga Hudyo, hindi tayo literal na mga Israelita, pero anak tayo ng Panginoon na dapat din natin pagnilayan yung kabutihan at palalahanan ng ating sarili na paglaanan natin ng oras ang Diyos. Di po ba? So, alalahanin natin kung paano tayo dinamayan ng Panginoon sa mga mahirap na panahon. Sabi nga sa mga disyerto ng ating buhay. Kasi yung disyerto, sumisimbolo yan sa mga hirap ng buhay na pinagdaraanan natin eh. Ang isa ding magandang bagay tungkol sa pagdiriwang na ito, maaring tumutukoy din ito sa pagnanais ng Diyos na manahang kasama natin. Kasi yung mga Israelita, ang nagpalakas sa kanila kasi alam nila na bagamat nasa disyerto sila, kasama nila ang Panginoon. Kasi nga, hindi niya pinagkaita pa isa-isa niyang anak na makasama natin magpakailanman. Kasi binigay niya ang ating Panginoong Jesus na namatay sa krus para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At nakakatong isipin, pag sinerch niyan, this week pala yung pista ng mga tolda na isi-celebrate nila yung paggunita sa kabutihan ng Diyos at naglalaan sila ng oras para maalala nila ano ba yung ginawang kabutihan ng Diyos sa aking buhay, ano ba yung ginawa ng Diyos na pagliligtas sa akin, ano ba yung ginawa ng Diyos para sa akin bilang mga mananampalataya na ang magiging dahilan nito na ako ay maging mapagpasalamat, ang dahilan nito ay ako ay lalong magpuri sa Kanya. Kasi yung pananampalataya, yung kaligtasan lang, pag na-realize mo kung anong merong binigay sa iyo ang Panginoon, baka ito yung magbibigay sa iyo ng kagalakan, ito yung magbibigay sa iyo ng kalakasan na mapagtagumpay mo yung pinagdadaanan mo. Ito palang sitwasyon ko ngayon, yung disyertong pinagdaraanan ko, wala pala itong ikukumpara doon sa ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya itong problema ang kinakarap ko, bali wala lang ito kung meron akong pananampalataya sa Diyos. Nasusundan po ba? So, nawa dito sa ating pinag-aralan sa Nehemiah, meron tayong natutunan. Kasi habang inaano ko to, oo nga no, hindi rin aksidente na pinag-aaralan namin ito kasi ito yung panahon na dapat nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So purihin po ang Panginoon at tingnan natin kung ano pa yung mga gustong ituro sa atin ng Panginoon sa mga susunod na talata. Kasi para lahat ng pinag-aralan natin dito kay Nehemiah, hindi naman aksidente. Laging tugma doon sa pagkakataon, laging tugma doon sa ating pangangailangan, na kasi lahat tayo, madali tayo makalimot, especially kung tayo ay nasa sitwasyon, tayo ay nasa okay na kalagayan. So, purihin ang Panginoon at nawa, ma-celebrate natin yung ating anniversary sa paraan ng pag-celebrate ng mga Kristiyano noong unang panahon na inaalala nila ang katapatan, ang kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. So, purihin po ang Panginoon at nawa ay napagpala tayo ng aklat ni Nehemiah. So, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat po.